Sweet lang, huwag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day at explain natin to ng konti, sinend sa atin to. Pero di natin alam talaga kung kanino to galing, kaya credit na lang kung kanino mga photos na to. Inattachan lang natin dyan ng explanation under sa ng atin ng Republic Act 11131 natin, Section 17. Yan, inattach natin para mas klaro. Okay, now, class, ito yung tinatawag nating deferred. Okay, sa mga nagtatanong kung paano ba mangyari yung deferred, ito yung pinaka-best example natin sa deferred. Pero yung remarks na makikita natin dyan is cond or COND. Ibig sabihin nun is conditional. Okay, so sa atin pa, ang tawag natin dyan is deferred. Pero yung remarks niya ay COND or conditional. Sir, kapag po ba deferred, pasado po ba or failed? Hindi po siya pasado, hindi din po siya failed. So, ibig sabihin, conditional nga po siya. Ibig sabihin, deferred po. Okay? Ang sabi ng ating batas, in case, yan o, sabi dyan, under Republic Act 11131 yan, Section 17. In case the examinee obtains a weighted average rating of 75% but has a grade below 60% in any of the subject, the result of the examinee shall be deferred. Okay? So, ibig sabihin, kung mapapansin natin dyan, class, ang kanyang weighted average is 75.65%. Okay? At saka, kung mapapansin natin, sa kanyang LIA, doon yung bakit nangyari. Kasi pasado naman yung kanyang weighted average, pero yung kanyang kasing Law Enforcement Administration, yung sa subject ng LIA, nakakuha lamang siya ng 57. So, ibig sabihin, below 60 nga yun. So, the result will be deferred po yan. So, ano po yung mangyayari dito, sir? Okay? Kapag nagkaroon ng deferred class, ang sabi dyan, okay, para basahin natin yung batas mismo para mas makuha natin, no? Para, kumbaga, may basis talaga tayo. Ang sabi dito, and be required to retake that particular subject. So, ibig sabihin, kapag pala deferred yung result natin sa ating examination kasi nakakuha ka ng below 60%, even though pasado yung weighted average mo, ang sabi dito, mag-retake ka, pero ang ititake mo lang is yung subject na na-deferred mo or yung subject na mababa sa 60%. Yon, kasi sabi niya, particular subject daw. For example dito, kung gusto niyang mag-take ulit ng exam, ibig sabihin yung ititake niya dito is only the Law Enforcement Administration. Okay? Yung LIA lamang. Kasi yan naman yung 57. Okay? Pero, pag tinatanong tayo, ilang taon ba yung ibibigay sa examinee na nagkaroon ng deferred na result? Ang sabi dito, the deferred examinee shall only be allowed to retake once within 2 years. Ilang taon ang ibibigay? 2 taon ang ibibigay. Pero sa loob ng 2 taon, isang basis ka lamang pwedeng mag-take. Kasi sabi niya dito, class, klarong-klaro, the deferred examinee shall only be allowed to retake once within 2 years from the date of the examination and shall be required to obtain a grade or the grade not lower than 80%. So, ibig sabihin, class, klarong-klaro na sinabi dito, bibigyan ka ng pagkakataon na mag-take ulit, even though yung subject lamang kung saan nakakuha ka ng below 60%, pero sa loob ng 2 taon, isang basis lang. And syempre, class, ang kukunin na nating average doon is 80% na at hindi na 75%. So, ibig sabihin, medyo mahirap nga din yan. Kahit isa lang yan, pero medyo mahirap kasi nga 80% na yung dapat nating kukunin na average. Okay? Now, may kadugtong pa na sinabi dito, class. Ang sabi dito, okay, 80% on the subject to be considered to have passed the licensure examination. Pero ang kasabi sa last, if the examinee failed to retake after the lapse of 2 years, okay, so ibig sabihin daw kapag sa loob ng 2 taon na palugit, hindi ka nakapag-take. Ang sabi dito, okay, failed to get the passing mark of 80%, the examinee shall retake all the board subjects. So, klarong-klaro ang sinabi dito, kapag sa palugit sa loob ng 2 taon, hindi ka nakapag-take, ibig sabihin, babalikan mo na lahat ng subject yan. Okay? Or else, kung nakapag-take ka man sa loob ng 2 taon, isang bisis nga, pero yung pag-take mo, hindi mo naman nakuha yung 80%, the next examination na gusto ka mag-exam, babalikan mo na ulit lahat ng subject. Okay? So, yan po yung ating tinatawag na deferred po natin. Yung remarks po natin is COND or conditional. So, sana nakatulong sa yan. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel the Master Showman, Vilaiser Balacalos sa CBRC, National Lecturer and Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share. Sabay ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.